Sa napipintong pag-uusap ng United States of America at Iran sa Turkey, bigla itong nagbago kahit na sinabi ni US President Donald Trump na kung hindi mangyayari ang pag-uusap na ito, bad things will happen. Anong pagbabago ito? Kahit na hindi pa nagkakausap ang United States of America at Iran, napaulat na ang drones ng Iran ay pumunta sa aircraft carrier ng Amerika na nasa Middle East. Nako, matinding gulo ito. Mga kaibigan, yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 4, 2026 at napaka-presko at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa update sa pagitan ng United States of America at Iran. Kasama rin nating mapag-uusapan ang ibang mga bansa gaya ng Saudi Arabia, Pakistan, UAE at Turkey. Kahapon mga kaibigan, kung nakasubaybay ka sa ating ibinalita na nagkasundo na sana ang United States of America at Iran na sila ay mag-uusap ngayong parating na Biyernes doon sa Turkey. At isang napakalaking banta ang binitawan ni US President Donald Trump na kung hindi mangyayari ang pag-uusap na iyan, bad things will happen. Nagbigay rin ng tatlong bagay si President Donald Trump na dapat mangyari sa kanilang pag-uusap at dapat tanggapin din ito ng Iran. Ayon kay Trump, sa kanilang pag-uusap, dapat tanggapin ng Iran na ihinto na nila ang kanilang stockpile ng enrichment of uranium, isang mahalagang sangkap sa pagsagawa ng nuclear weapon at mga ballistic missiles. At pangalawang bagay na dapat gawin ng Iran upang magkasundo sila ng Amerika ay limitahan ang kanilang production of ballistic missiles. At ang pangatlo, nako, marami ang apektado rito sapagkat sinabi ni US President Donald Trump na kailangang mag-agree ang Iran na ihinto na nila ang kanilang pagpupondo sa mga militanting grupo o yung mga proxies na tinatawag na Hamas, Hezbollah at Houthis. Sa ngayon ay wala pang mga pahayag ang nasabing mga militanting grupo sa Gaza, Lebanon at Yemen. Ano kaya ang kanilang masasabi sa sinabi ni US President Donald Trump? At ang pinakaimportante sa lahat, ano kaya ang magiging reaksyon ng Iran? At nang marinig ng Iran ang tatlong bagay na hinihingi ni US President Donald Trump, ilang oras lamang ang lumipas, nag-request agad ang Iran ng pagbabago ng venue ng kanilang pag-uusap. Sa halip na sila ay mag-uusap sa Turkey, ililipat ang venue at ito ay gaganapin sa Oman. Iba naman ang pananaw dito ng mga eksperto na nag-uumpisa na raw na mag-demand ang Iran. Pero ganon pa man mga kaibigan na kahit ito ay request ng Iran, kahit na nagbi-build up ang napakaraming puwersa ng Amerika sa Middle East, ay pinagbigyan pa rin ito ng United States of America. Kung baga, pumayag ang Amerika na ang kanilang pag-uusap ay gagawin sa Oman. Inaasahan na dadalo ang delegado ng Pakistan, Saudi Arabia, Qatar, Egypt at United Arab Emirates. At eto pa mga kaibigan, hindi pa nag-uusap ang United States of America at Iran. Tila nagpapakita na ang Iran kung ano ang kanilang nais sapagkat ayon sa US military, mga drones ng Iran pumunta kung saan naroroon ang isa sa mga pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika na tinatawag na Abraham Lincoln Aircraft Carrier. At dahil walang abiso ang Iran kung bakit sila nagpalipad ng mga drones papunta doon sa aircraft carrier ng Amerika, hindi nagdalawang isip ang Amerika. Binabagsak ito gamit ang F-35 fighter jets nito. Wasak ang naturang mga drones. Hindi na ito nakabalik pa
sa Iran. At upang patotohanan ng ating sinasabi, ayan ang ating pruweba. Ibinalita yan ng France 24. Kinumpirma naman ng Tasnim News Agency ng Iran na ang kanilang koneksyon sa naturang drone ay nawala. Paanong hindi mawawala ay pinabagsak na pala ito ng F-35 fighter jets ng Amerika at nag-alboroto pa sa galit ang US military sapagkat kahapon mga kaibigan, Martes, merong barko na merong flag ng Amerika. Ito ay isang tanker hinaras ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang naturang barko ay merong pangalan na MV Stena at dumaan ito sa Strait of Hormuz. Pinara ito ng dalawang IRGC boats at kalaunan ay lumapit ang Iranian Muhajir drone lumalapit sa MV Stena at ayon sa IRGC, pinahihinto nila ang engine ng naturang barko ayon sa Navy Captain na si Tim Hawkins. Nais ng IRGC na abandonahin na nila ang barko pero hindi naniwala si Navy Captain Tim Hawkins at dahil na rin sa presensya ng warships ng Amerika na nagpapatrolya sa lugar na iyon na tinatawag na MACFUL ay ineskortan ang naturang MV Stena at doon ay hindi nakuha ng IRGC ang naturang barko at nagpatuloy ito sa kanilang paglalayag. At sa insidenteng ito, hindi nanahimik ang isang highly influential Gulf Arab oil producer ng United Arab Emirates. Nagsalita ito. Ayon sa kanila, hindi nila papayagan na merong mga barko ng Amerika ang mahaharas sa karagatang ito. Sapagat ang nasabing highly influential Gulf Arab oil producer ng United Arab Emirates ay malapit na kaibigan ng United States of America. Nababahala ngayon ang Gulf Arab States dahil sa ginawa ng IRGC na kung saan tinatarget nito ang US bases na mga barko. Ayon sa Gulf countries, hindi sila nababahala dahil kaya naman daw ng Amerika na ipagtanggol ang kanilang sarili. Pero ang bagay na kanilang ikinababahala, baka magalit ang United States of America at hindi makatiis at umatake sa Iran. Bagay na ayaw din mangyari ng maraming Gulf countries. Isa kasi ang Gulf countries sa mga mamamagitan sa pag-uusap ng Iran at ng United States of America. Ang kanilang pakay lamang ay kapayapaan. Kaya sila lubhang nababahala dahil sa aksyon ng IRGC. Kaya kayang ibigay ng Iran ang tatlong bagay na hinihingi ni US President Donald Trump. At kung hindi naman ito ibigay ng Iran, totohanin kaya ang sinasabi ni US President Donald Trump na bad things will happen. Nako mga kaibigan, ngayong Biyernes ay aabangan natin ang resulta ng pag-uusap ng Amerika at Iran. Kaya manatiling updated. Kung interesado ka sa mga usaping gaya nito at kung bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang maliit na channel na ito. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.